si President Marcos Jr. Ngayon. Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga kaigsunan ko mga Bisaya, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi kaninyong tanan. Ay impeach ba si President Marcos Jr. ngayon? PBBM na kay Pangulong Marcos Jr. Ayan po. Tingnan natin ang enerhiya na tatlong enerhiya na malakas ni President Marcos Jr. Ano po. So, kuha tayo dito ng card, 3 cards po para malaman natin kung anong enerhiya ang malakas sa taglay na kalakasan ni PBBM. Ayan po. So, ito, malalaman nyo na. Medyo hiningal ako pero ito. No? Medyo kinikilabutan ako so medyo may laman din to. Ito sinasabi kasi dito, ayan, puro to aperahan. May mag-o-offer, nag-o-offer o paparating na distributor na laganap sa kanya. Ibig sabihin nito is in pagtanggap, pag-accept at saka pagdidistribute ng kayamanan o kaya kaperahan. Kasi sinasabi dito na puro pera to no? So, puro kayamanan to, pera. So, positive na merong siyang daladalang pera o kayamanan, no? Ibig sabihin, malapit sa kanya yung kaperahan. Tapos, yung pamimigay din at pagtulong. So, ibig sabihin yan sa mga nangangailangan. Ibig sabihin niya, may part talaga na tumutulong siya, no? Nagbibigay. Pero, ito ay nakadepende sa kanyang kagustuhang bigyan. So, ito po ay pag-o-offer niya ng mga, sabihin natin na, financial or pera. Ito po, ayan, no? Ang enerhiya niya ay pagsasalarawan at pagpapakita ng contribution or pagbibigay, pamamahagi ng kayamanan o pera, no? I think meron din dito na pera pa rin, no? Pera pa rin to, so ibig sabihin kayamanan pa rin yan pag kaperahan. So marami gusto niya na malungkot siya pero parang nananaig pa rin yung supply ng pera sa kanya o tinatawag natin na pagdating ng pera sa kanya. So may mga kaperahan na papunta sa kanya palagi. So eto siya, ayan, sa oras ng paglulumbay, puro na lang given sa kanya or pabor sa kanya yung kaperahan, no? Pabor sa kanya pa. So dito pag-asa. So ayan, inoobserbahan niya at tinitingnan niya yung pag-asa, pagsibol, no? Ibig sabihin, yung mga itinanim niya, nakararamdam siya na mabagal na pagsibol o tinatawag natin na hindi pa siya sure kung ito ay maobserbahan niyang lumago or tawag sa atin no, yung tumubo ng tumubo, no? So sa makatuwid, given or tinatawag taken and given, the money and kayamanan na ganun pa rin. Ang lakas ng power niya sa pera or financial, no? O sa lapi, yan. And then dito yung pag-asa. So dito yung pag-asa, no? Nakakapit siya sa pag-asa ng isang bagay na parang tinatawag natin na family tree,
no? Meron siyang family tree na hinahawakan. So, ayan guys, nabasa ko sa inyo at pinakita ko naman sa inyo kung ano yan, ibig sabihin yan, at sa more than, wala ako ibang nakikita dito sa enerhiya niya, kundi puro kaperahan. No? Ito yung nakikita ko, puro kaperahan. Ano? Pero itong number of 4 dito sa kaperahan na ito ay medyo may kalumbayan siya. Ibig sabihin, parang naiisip niya na marami nga siyang iniisip talaga. Unang-una yung katayuan niya, no? Pero kahit maraming perang nag-o-offer sa kanya o nagbibigay or tinatawag natin na nagsusulsol, nagdadala kahit hindi niya alam kung saan galing or kung whatever, basta the money, parang money talks about the situation. Yan. And then dito yung pag-asa. So na mayroon siyang inoobserbahan. Mayroon isang pag-asa na inoobserbahan, maliit pa lang siya na parang papalaki ng papalaki, hintay niya lumaki. So balit as of now masisira yung plano ng mga ganong klaseng observation niya, no? So ayan po ang enerhiya, pag-asa, pag-oobserba, no? Pag-oobserba niya, observation, ano, mataas na observation, yan ang kanyang enerhiya, at saka mataas o matinding observation to, no? Ito yung financial, na napasa kamay niya yung power ng kapangyarihan ng o tinatawag natin na authorized or tinatawag na may pagbibigay siya ng karapatan o powerful. Basta powerful yan, powerful, ganun. No? Financial ang talagang malakas na kapangyarihan dito, power dito kay sa malakas na enerhiya ni PBBM, no? So about the money and then money problem. Yan. Money problem din yan and money involved money financial. So gulo. Actually masakit talaga sa ulo kapag ka naobserbahan ko rin yung ground niya. Masakit sa ulo, no? Kasi magulo yan. So, next natin dito is tingnan natin yung tinatawag natin na 7 cards, no? Sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Pag-upo niya and then 2025. So, ito po ay gawing gabay lamang at kapulutan nyo ng sangkap o magkaroon kayo ng mga idea, pulutin ang inyong mga nalalaman o na alam nyo sa sarili nyo kung ano ang totoo. Okay. Tingnan natin ng 7 cards niya. So, ito po ay base sa nababasa ko at nakikita ko kay President Marcos Jr. No? So, sa nangyayari sa kanya po, as in, nasa competition siya. Ano? Ang kalagayan niya ay nasa competition. So, parang napakadaming competition to, no? At saka mahigpit niyang hawak-hawak ang kanyang sandata o kapangyarihan o lakas upang makamit niya ang kanyang tagumpay o corona o title. Actually, makukuha niya yung title niya, nasusungkit niya. Pero, hindi pa dito nagtatapos yung title niya. Kasi dito nahook niya, nakuha niya yung trono, nakuha niya yung title, pero nakipaglaban talaga siya at lumaban, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang karera. And next card, ayan po, the world.
So, ang daming mga tao na nakapalibot sa kanya. Yan ang mga klase ng pag-uugali ng mga tao sa kanya. Unang tao, yung nakakasama niya or nasa background niya na tipong tao lang pero hindi masasabi na kontrolado, dumadamay lamang sa kanya kahit walang pera. So, meron siyang nasa background na isang tao o isang klase ng tao na tumutulong sa kanya kahit walang pera o tinatawag natin na walang bayad, no? O tinatawag natin ganun. Ngunit ito ay mas napapakinabangan niya. Ibig sabihin, ito ay tao na hindi niya nababayaran o mababayaran, ngunit ito ay nakatutulong sa kanya o may silbi dahil sa oras, panahon at araw, yun yung puhunan ng taong yun. Yung parang tipo ng pabor kahit walang pera nasa tabi niya or nasa karamay niya. Ngunit itong isa ay pupunta lang na parang isang agila, ugaling ibon, pupunta lang sa kanya pag may kailangan, then after, wala na, aalis na, lilipad na. No? And then yung pangatlo, nasa background niya rin, isang pag-uugali ng tao na tahimik, ngunit mapanganib dahil hindi niya alam kung anong mga nasa isip nito. Subalit ito ay malakas na uri ng isang na tao o pag-iisip ng tao. No? Mas magalit. Ngunit itong isa naman ay star talk or tinatawag na tactless or mayabang, no? Hila niya, buntot niya, kain niya, dura niya. Ngunit ito yung mas malapit niyang nakakausap na parabang tipo na nambobola palagi sa kanya. So, ayan po. Ayan. Ayan. So, ayan. No? Ito yung gitna niya halos papalibutan siya ng career niya sa world ng maganda mga opportunities and goals. Subalit yung mga taong nakapaligid sa kanya, yon ang problema niya. No? Dahil itong mga to, yung apat na klase ng ugali ng pag-iisip ng mga taong to ay isa lang yung tao isip tao. Puro dito, animal yung pag-iisip or tinatawag natin na animal attitude o whatever na compare natin sa mga nakapaligid talaga sa kanya. Ayan. Animal, di ba? Isa lang ang tao dyan. So, ayan. Ibon, tapos Leon, and then ito, ano ba to? Ang tao at Chicago ba yan? Baka o whatever, no? So, ang susunod na card is in pera, no? Nasa mga palad niya yung pera or tinatawag natin na kaperahan, no? Hawak niya yung mga pera. I don't know ha, pero ito na sinasabi ha, pera yan. Nasa pangapalad niya o kapangyarihan sa pera. Ayan, kapangyarihan o nasa pangapalad niya yung pera. Ayan. And then third, eto, ang dami niyang itinanim, ang dami inumpisahan, ang daming hindi naman niya matatapos, ang dami-dami niyang pinagkaabalahan, ngunit hindi niya alam kung for goods lahat yung mga ginawa niya, no? Kasi dito medyo pagod na siya or napapagod din siya, nag-o-obserba na naman siya sa lahat ng kanyang ginawa or ginagawa. So hindi niya pa rin alam kung paano niya nagawa o ginawa o gagawin yung mga bagay-bagay na kakailanganin ng kanyang mga pananim o itinanim or ginawa niya sa kanyang pamamalakad sa kanyang tag dito administration, parang ganun na yan yung kanyang pamamahala, no? Number of 7. Ayan, no? May number of 7 ditong lumabas, ano? Ibig sabihin yan, hook. Ibig sabihin yan,
7 espada at 2 yung nakabaon, ibig sabihin yan, meron 2 hindi niya mabunot-bunot pero kaya niyang bunutin yung 5 espada. Ibig sabihin, na kaya niyang bunutan ng tinik o tanggalin yung mga tao na nakakapagbigay sa kanya ng something problem. But 2 espada yung nakabaon na maaari magtagal pa bilang reserba doon sa panahon. No? Ayan. Eto na. King. Siya po ay maraming iniisip at marami siyang mga gustong gawin. Ngunit hindi niya magawa sapagkat ang mga bagay-bagay sa kanyang pag-iisip ay masyadong sabihin na natin na ano bang tawag doon sa yung lutang ba or malalim yung iniisip, puro malalalim yung kanyang mga iniisip at merong mga gunam-gunam at pag-asa. Yon, hawak niya pa rin yung pag-asa sa kanyang pagkakaupo, sa kanyang mga ginagawa o sa kanyang mga plano niya sa buhay. Nag-iisip siya ng mga plano. Ayan. Mga plano ngunit masyadong malayo sa kanyang gawa. No? Ayan. Puro maraming perang dumarating sa kanya. Ayan. Maraming siyang natatanggap na pera. Ayan. No? O salapi. O kayamanan. No? So, ayan guys. Ito yung 7 cards and 3 cards. So, wala akong ibibigay masyado sa inyo ng makapagbibigay sa inyo ng maling idea. Kailangan good idea lang po yung maisip natin diyan na maibigay ko sa inyo dahil masyadong magulo talaga kapag iniisip ko yung sitwasyon ni President, yung kalagayan niya. Nakakalungkot pero kailangan lumaban, kailangan ipagpatuloy niya kung kaya niya o kailangan ding isakripisyo niya kung kinakailangan. Kasi sa nakikita ko kay PBBM masyadong magulo. Magulo talaga ang admin niya. Naisip ko na pwedeng hindi makasakit sa atin pare-pareho, no? At wag niyo naman po akong husgahan. At sapagkat ito'y gusto ko lang ibahagi sa inyo yung aking mga nalalaman at karunungan gabay ng tagumpay. Maraming salamat po sa inyo. Eto na po tayo, question na po tayo, no? May impeach ba? Yan na, oh. May impeach ba si President Marcos Jr. ngayon? Tingnan natin. Saan yung gusto bumunod? Kaliwa, gitna, kanan. So, I think marami dyan gusto sa gitna. Ayan. So, ayan, gitna na tayo. Ayan na. Tinatanong natin kung may impeach ba si President Marcos. So, sinasabi kasi dito is in nakaluhod. Number of 2, then nakaluhod, nandito yung mukha, pero may pakpak. No? So, sinasabi dito kasi yung ulo, Leo, at yung pakpak, Agila. So, magkaroon sila ng dealing. Kasi meron silang dealing. No? So, tinatanong natin kung may impeach ba. So, may deal. May deal to, no? May dealing yung kanyang impeachment. No? I think sinasabi dito palitan ng deal or tinatawag natin transaction o tinatawag nito na powerful. Given and given. No? Parang bigayan. So, mahirap yung sagot ng tarot card dahil sinasabi rito na 50-50. Ayan. Kung may impeach ba si Bongbong Marcos, sinasabi rito as of now 50-50.
Pero mayroon tong magaganap na deal or no deal. Parang nagkakaroon sila ng magkakaroon ng dealing o palitan ng kalakalan o katayuan o sitwasyon. Pero mahirap man nawa mabago yung kanyang mas lumamang yung 60% na hindi pag-impeach sa kanya dahil dito magkakaroon ng palitan. Yun, sa mga daling salita. Ayan. Ayan o, pakikipagpalitan. Kaya tinatanong natin kung ma-impeach ba si President Bongbong Marcos Jr. So, sinasabi rito, palitan. No? Palitan. Ibig sabihin, mahirap na pagpapalitan. Kaya 50-50. So, pwede yung isa sa kanila, kasi dalawa to dalawang tao yan, no? So, yan na. Kung titingnan mo, dalawang tao ito, no? Two person, sinasabi na magpapalitan. So, kung hindi may impeach si Pangulong Bongbong Marcos, mai-impeach naman si VP Sara. No, ganun ang mangyayari. Pero kung mai-impeach si VP Sara, may impeach din si si Bongbong Marcos. Kasi dito, sinasabi, dalawa, pahirapan na hirap, pagpapalitan nila. So, dalawa sila, kaya 50-50. 50-50 sila pareho. So, kung may impeach si BBM, ganun pa rin ang resulta. Pagpapalitan. No? So, yan. No? Exchange move. Changing move. Champas number up to may hirapan, no? Ibig sabihin 50-50. So, magbabago pa yan. Hindi pa as of now kasi yung tinanong natin. Pero dahil magra-running pa yung buwan, yung petsa ng buwan, itong taon na to. Kasi I think kung mai-impeach si sorte kung matapos niya tong term niya ni President Bongbong Marcos, no? Swerte na yon kung matatapos niya yung term niya or ibig sabihin pati kung maisasaayos ang lahat, hindi yan ma-impeach si President Bongbong Marcos. Subalit, malaking gulo kasi. So, long term yung nakikita ko, may long term at saka merong tinatawag na extend. No? Extend and long term yung dalawang magpanig, no? No? Extend and long term. Yung isa long term, yung isa extend. No? So ayan yung sagot doon sa kung mai-impeach ba si President Bongbong Marcos, no? Hirapan ako, ayoko muna magsabi kasi ng mga pwede kong nalalaman ko na lang sa sarili ko. Nawa pag nyo na lang kayo ng bahalang mag-isip, ipinakikita ko naman sa inyo kung ano ang ibig sabihin. So ayan po ang laban. Ito po ay Leo, no? Ulo ng Leo na mayroong pakpak naman ng so ayan, may pakpak. Ibig sabihin, that is the dealing o transaction o exchange o pagkipagpalitan. So, ayan. May magaganap na pakikipagpalitan.